Ito, tandaan nyo itong mga mukhang ito. Yan po yung BGC at Bulacan Boys. Alcantara, Hernandez, Mendoza, kung sino. Yan po yung Big Five. Big Five. Nagkakasino. Pero pera ng taong bayan ang kanilang ginagamit. Ito po ang ini-expose ni Senator Ping Lacson. District Engineer, Assistant Engineer at iba pang opisyal ng Department of Public Works and Highway. Department of Public Works Highway Robbery. Yan po yung tawag ko dyan. Sila yung nagpasasa sa ating pera ayon kay Senator Ping Lacson. Nagpatalo ng 1 bilyon, more or less 1 bilyon. Nagkakasino sa Metro Manila, sa Central Luzon at sa Cebu. Ang nag-i-expose nito ay si Hernandez na sila talagang nagkakasino at nagpapatalo ng malaking pera, minsan nananalo. At lagi niyang kasama. Yung pong nasa gitna, yun po yung Alcantara. Yung nasa gitna Alcantara, ito namang isa, ito yung Hernandez, yung katabi niya sa kaliwa. Naka-t-shirt na kulay black, white black na nakapolo. Ayan, nakalagay naman pangalan dito. San Diego, JP Mendoza, Ricky San Diego, Henry Alcantara, Hernandez, at saka Dumasig ba yun? RJ. Ito yung mga nagdi-deny na wala silang kinalaman. Ang umaamin lang ay itong si Hernandez. Yung katabi, ito si Hernandez. Ito yung si Hernandez. Ito. Yan ang Hernandez. Yan. Ito yung Hernandez. Kita nyo? Ayan. Yan ang Hernandez. Yan ang nagsasabi. Kung paano. At yan din ang nagpakita ng volume na napakalaking pera. Isipin mo. Paano ka naman matutuwa sa dami ng Pilipinong naghihirap? Tapos isinusugal lang nila. Ikinakasino lang ang pera natin. Ayon kay Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson po ang nag-aakusa. At hindi naman ho nag-deny itong mga ito, lalo na si Hernandez. Hindi na inamin kung magkano ang natatalo at pinatatalo. Pero inaamin nila at kahit si Alcantara na sila'y nagkakasino. So admission ng pagkakasino, admission ng natatalo at nananalo, ebidensya na yan. Labag yan sa batas dahil ang kahit na sinong government official bawal magkasino. Tapos ang ginagamit nila sa pagkakasino, pagsusugal ay pera ng bayan. Tapos sila ay mga district engineer, assistant engineer at kung ano-ano mga posisyon. Grabe. Ulitin natin ang pangalan. Henry Alcantara, Res Hernandez, RJ Dumasig, tama ba yan? JP Mendoza, at saka Ricky San Diego. Kakapal na mukha ng mga tao ito. Tapos nahingi pa ng security. Ngayon, takot na takot sila. Nung sila ay nagsusugal at pera ng bayan, nung sila ay nagpapasasa sa matagal ng panahon sa pera ng bayan, wala silang kinatatakutan. Ngayon nagkabukuhan na takot, nahingi ng tulong, nahingi ng security. Just imagine, pinagnakawan na tayo. Sinamantala ang pera natin, ngayon may problema na sila, tayo pa ang gagastos para bigyan sila ng seguridad. Grabe, sobrang bait ng gobyerno natin. Di ba yun nangyari sa hearing? Lalo na itong Mendoza. Takot na takot magsalita dahil meron daw hitman na nagbanta na sa kanya. Takot na sila dahil baka daw may mangyari sa buhay nila. Ay, nung kayo'y nagsasamantala, nagdadala kayo ng daan-daang milyon sa inyong mga opisina at inyong pinaparte. Tapos pupunta kayo sa kasino, magsusuwal kayo, wala kayong kinatatakutan. Ngayon nagkabukuhan na, takot na kayo. Hihingi pa kayo ng security, ang dami yung pera. Ang dami ng mga property na mga yan, dapat kinukumpis ka. Mga luxury car, sports car, mga relo ng mahalin, meron sila. Tapos ngayon, hihingi pa ng security. Gagastosan pa ng taong bayan, pambayad sa security para sila maproteksyonan. Kayo ang mag-provide ng security sa buhay nyo. Bakit kailangan ng gobyerno pa ang magbigay sa inyong proteksyon? Kayo na nga po yun ang abuso. Kasapakat yung mga politikong naglagay sa inyo. Ay yung Alcantarang yan, yung pala malapit sa mga estrada. Mayor pa lang si Erap Estrada sa Maynila. Nasa Maynila na yan. Kasama yung isang engineer. Di ba? Tapos, dinay si Jinggoy at saka si Joel Villanueva at si Estrada na wala silang kilala sa mga ito is naglabasan na yung mga picture. Ultimo sa mga birthday, nandiyan pa. Malamang sponsor pa ng birthday sa mga 5-star hotel. Di ba? Ganyang kagarapal. Kaya,
Tama yung sa Senado at Kongreso, napapag-usapan lang, ina-expose ang kalokohan nila. Pero yung kaliwanagan, hindi natin makukuha ang tunay na katarungan sa investigasyon sa Kongreso at Senado. Gagawin nila dyan ang takipan ng takipan. Pero ito, in-expose na ni Ping Lacson ang mga pangalan ng BGC at Bulacan Boys, lead by Engineer Alcantara at Engineer Hernandez at yung tatlong kasamahan pa niya. Bilyon ang pinatalo sa kasino. Plunder yan. Non-bailable offense. Kaya dapat ang mga ito kasuhan na, arestuhin na. Dapat ang mga ito ay hulihin na para hindi makatakas. Kasi pagkatapos ng mga hearing na ito, baka maglipadan yung mga yan. Magtatakbuhan yan. Marami silang pera. Magtatago sa Europe, magtatago sa Amerika, kung saan sa mga bansa, mahirapan naman tayong habulin. Ngayon pa lang, kontrolin na yung mga yan. Arestuhin na. Sapat ng ebidensya ng volume ng pera at yung pagkakasino na on record, inilabas na ng casino management ang statement kung bakit nakuha ni Ping Lacson na halos bilyon ang pinatalo. May record ang casino kung sino ang nagsugal at magkano ang natalo at naipanalo. Kaya yun matibay na ebidensya. Hindi yan pera nila. Pera ng mamamayang Pilipino. Kaya sapat na yan para sila arestuhin, ipakulong at nang hindi na makatakas. Office of the President, pakabilis lang po. Ang babagal kasi ng mga tao ni Pangulong Marcos. Tatakas itong mga ito. Maliwala kayo, napakadaling tumakas ng mga Pilipino kapag may kaso. Tapos, pahirapan tayo bago maibalik dito. Diba? Hulihin na yung mga yan, huwag ng pakawalan. At i-file ang kaso. Pagkatapos mong hulihin, i-file na yung kaso, non-bailable, plunder yung kaso, kulong na sila, tuloy-tuloy na. Yan po ang kailangan mabilis. Tama na yung mga puro banta, puro investigasyon ng Executive Department. Itong DOJ, Ombudsman, gumalaw na kayo. Kasi itong expose ni Ping Lacson at nangyayaring mga hearing, naglabasan ng ebidensya. Sapat na yan para basihan ng Ombudsman para mag-file ng kaso at nang maaresto ng mga ito at nang hindi makatakas. Napipilitan akong sabihin pa kung anong gagawin nila. Trabaho nila yan eh. Dapat gawin na nila. Sinasabi ko lang yung proseso kasi yun talaga ang proseso. Pero sa ngayon, sa dami po ng ebidensya at kalokohan kailang ginawa, sapat na para sila'y hulihin at ipakulong. Pag bumagal pa ng bumagal itong ating gobyerno, makakatakas ang mga yan. Mababalitaan nyo na sa Amerika kung saan ang bansa nagtatago. Mahirapan na naman tayo. Grabe po itong nangyayaring ito. Panagutin na. Sa lalong madaling panahon. Itong BGC at Bulacan. Kasama na yung Bulacan Boys, kasama na yung Vizcaya at iba pang mga kontrakto. Lahat ng sangkot, kasuhan na. Now na. Yung mga kinaukulan, bilis-bilis na naman ninyo. Parang nanonood lang kayo ng sine. Puro expose, puro akusasyon. Pagkatapos wala namang gumagalaw para imbestigahan at kasuhan. Anong mangyayari sa paghahabol sa pera ng bayan? Justice for the Filipino people. Katarungan sa mga perang pinaghirapan ng mga mamayang Pilipino ang hangarin ko at ang hangarin ng matitinong Pilipino. Kaya tayo nagsasalita ng ganito. Huwag kayong mawawala dito sa aking channel. Babantayin natin na kahit sino ay atin hong sasabihin, kahit sinong tamaan. Wala tayong pakalam sa kanila. Pera ng bayan ang ating pinaglalaban.